po yung pinakatanong po ng lahat? Ano po yung feeling na mayroon kang bagong lalaki sa buhay mo? Good morning guys, this is Angie. Welcome to my vlog and I am Park. I'm not driving. So nandito po tayo sa parking lot, so parang wala po may magagalit na I'm talking while I'm driving. So everybody who's noticed that I changed the name of my channel into Angie's Story, Love, Life, and Motherhood. So, but it is still maintained as Angie's Buhay in America. Of course. So, I don't know. I tried to change it into personalized. Pero ang dami na kasing Angie sa YouTube. And every time I put Angie, let's say Angie's vlog, Angie's family story, parang lahat po is taken na. So, ito po yung suggested na title sa akin. Mahirap, hindi ko gusto, pero I think it's, how can I say, yung niche na gusto nating dalhin ngayon sa ating videos siguro is aligned sa title natin ngayon. Plus, mayroon po tayong +1 sa ating life. Since Tommy is living with us, our videos shifted somewhat na hindi na po siya yung parang ako na lang, yung parang kami na lang ng mga bata. You will see Tommy sometimes in my videos. So, he is part of my love life. And what is it like to be living with someone? Siguro yung iba curious, kung ano yung feeling na, yeah, I have my ex-husband in the past, then now I am with someone else. What's our day look like pagka nandyan si Tommy? Okay, so start po tayo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa atin dyan, please continue to support our channel. If you've been watching my channel for couple of times, I think it's time for you to click subscribe. Medyo busy lang po tayo at this time kasi nandyan yung nanay ko, yung mga anak ko, mayroong mga updates po guys. I-update ko po kayo. Hindi ko lang alam kung suitable ba to, or hindi ko lang alam kung ito ba talaga yung direction na gusto ng mga anak ko. And plus ako, I have a new job, I have a new role, then uuwi sila ng Pilipinas, yung mga ganong tipo. Start tayo from the start. Yung may tanong na actually there was like, oh yeah, you have a new love life, blah blah blah. I thank you all for supporting me in my life. Wala pong mga negative marites sa atin. Wala po may nag-negative na, oh, how come, blah, blah, blah. Everybody was so supportive to me, and I was actually anxious na I will vlog something as, sa personal life ko. Tommy is a very private person. Minsan ko lang siya talagang nilalagay sa videos ko. He's a very private person. The reason being na ayaw niya talaga ng mga social media, ayaw yung mga ganon. Private po siya talaga. And isa pa, his position in the company is on a higher up. So hindi ko siya pwedeng isama sa mga kalukuhan ko. Hindi ko siya pwedeng isama sa mga kadramahan ng mga videos natin. Paminsan-minsan, yes, I include him, pero hindi ko siya pwedeng isama sa mga kalukuhan. Hindi ko siya pwedeng minsan tinatanong ko, sabi ko, hey, magre-reel tayo, ganito ang gagawin natin. Ayaw niya. Talagang ayaw niya. So, I'm allowed to film him pagka yung mga normal activities lang namin, but hindi ko siya pwedeng isama sa mga kulukuhan. So ayan po guys, he's a very private person. How is it, ano po yung day looks like namin sa bahay? Okay, Tommy goes to work at 4 o'clock in the morning. Hindi pala 4 o'clock. Kailangan siya nasa work ng 5 o'clock in the morning. So, he wakes up at 4 o'clock in the morning. Magsha-shower, magkakape. And it so happen na 15 minutes lang po yung trabaho niya from where we live. Pero, dati guys, nung baguhan pa lang kami, I forced myself to wake up at 4 o'clock in the morning para timpla siya ng kape. Nung bago pa kami. So titimpla ko siya ng kape ng alas 4 ng madaling araw. Then pagka nagising na ako ng alas 4 ng madaling araw, hindi na ako makatulog. So nagrereklamo ako. Sabi ko,
medyo pagod ako pero parate, sabi ko ganon. Sabi ko, okay lang ba? Na ikaw na lang ang magtitimpla ng kape mo. Tinamad ako bigla. So, ayun. And then, Zoe wakes up around 6 o'clock. Kami dalawa. So, kami tandem kami ni Zoe paggising. Back to back po yan. Walang kailangan po dire-diretso yung naka-timing na po yan paggising, ganito ang gagawin, ganyan hanggang sa umalis po siya. Then after aalis siya, magkakapi ako, si Melo ilalabas ko. At the end of the day, Tommy comes home early, ako naman ay late ako dadating. So Zoe gets home early as well. Sa ngayon, medyo okay ang schedule natin kasi nandyan yung nanay ko. She's the one who received Zoe from the bus stop. But pag uuwi po sila kasi this school year, August, mahihirapan na po tayo. So, I have to adjust my time as well. Tommy is home early than I do. So, nasa bahay na po siya minsan ng alas 3. Kasi madaling araw pa siya nagising. So, yung trabaho po niya is 7 to 8 hours lang. So, kailangan nandiyan na sa uwi na siya. And, siya po yung nasa bahay ng kasama si Zoe, kasama ang nanay ko, kasama yung mga anak ko. And Zoe arrived around 3 o'clock in the afternoon. So, parang ganon, timing sila. Ako naman ay nasa bahay ng mga alas 5 or alas 6 ng hapon. So, medyo yung dynamic po namin sa bahay medyo nag-change dahil sa new work ko. And ganon din po yung, now that my mom is there. And sa bahay po, wala. Nanay ko po ang nagsiserve sa kanya ng pagkain, hindi po ako. But he told me na he missed my cooking. So, kailangan natin mag-cook. Parati, sandali lang ha. Kasi mayroong ano sa. So, ano po yung mga challenges natin, guys, na nandyan po, mayroon akong special someone. Mayroon siyang kanyang ways and I have my ways. So, we try to merge our culture together. Kasi, iba yung culture ng mga puti. Iba din yung kultura natin ng mga Pinoy. Ako, as a mom, I have a very high patience pagdating sa mga anak ko. And Tommy is a disciplinarian. Ako naman, medyo mataas ang pasensya natin hanggang sa hindi ko na kaya din puputok ang bulkan. Ganon. So, like for example, I allow my kids to make decisions for themselves. Tommy is trying to get involved into their decision making. For example, with Zoe, Tommy is very loving, very caring. Then, talagang tinatrato niya si Zoe as his own child. So, nandun po yung suporta niya lahat kay Zoe. Pagka nagkamali si Zoe, talagang mali yun. Walang puro pasensya. Minsan kinukurot ko si Tommy na sabi ko sobra na, wag mong ganunin. Kasi, there is like a father-like discipline na nangyayari kay Zoe. So, dalawang lalaki po ang nandoon sa life ni Zoe ngayon. The real dad and Tommy as the stepdad. But Tommy don't treat Zoe as someone else. Tommy treats Zoe as his own personal kid. So, like, kung ano mga needs ni Zoe sa school, kung ano ay yung talagang nilalaro niya si Zoe, yung parang harutan, mayroon silang harutan na dalawa. While, on the real dad, on the biological dad, is more on library, yung more on politics, more on yung mga philosophy, books, movies, mga ganun po yung tipo ng trip ng tatay sa kabila. While Tommy is more on like a childlike experience. Yung nandun na ginawan siya ng swing sa labas, mayroon na binibilhan siya ng bicycle, binibilhan siya ng mga scooter, mayroon pupunta kami ng park, nag-i-slide, yung dinadala sa ice cream, yung mga normal childlike experience talaga yung ginagawa ni Tommy. And I'm not sure about something with the dad. Sometimes they go to the museums, sometimes they go to yung mga events, mga ganon, pero hindi yung parang normal lang na parang, oh, maglaro tayo, oy, mag-barbecue tayo, oy, mag-s'mores tayo. Hindi po yung mga ganon. So, dalawa po yung experience ni Zoe between both Tommy and the biological daddy. So, sa akin naman is I'm very neutral in terms of Zoe. She is my
stress reliever. She's my best friend, so we cannot keep secrets, so you can't tell her secrets at all. He is my biggest supporter. Parang yun yung parang if you feel like lousy, if you feel sad, nandyan po siya parati para sa iyo. And that's how me and Zoe's dynamic. In terms of the other girls, the connection between my ex-husband and my girls are totally cut off. Wala na po lahat. Wala na po sila yung parang hi hello pagka dumadating po si yung ex-husband ko para pick upin si Zoe. Wala po yung hi, wala pong hello, walang interaction. There's no eye contact dahil sa matagal po yung experience, yung bad experience nila sa kanya. Hindi na po natin isa-isahin yon kasi ayaw na nating banggitin, ayaw na nating ungkatin. And with Tommy's experience, Tommy has to really win their trust. He earned that trust. He earned that dynamic between them, the friendship, knowing each other. Medyo may challenge lang po ng konti sa pangalawa ko, which is the one that has the bipolar, kasi medyo moody siya. And she's the one who likes to headbang. So, ayun niya yung parang sinasabihan siya, ayun yung parang kinokorek siya. But the other one, Angel, she is very sweet. Yung parang pumupunta siya kay Tommy, hey Tommy, I need this. Hey Tommy, do you think I can do this? Hey Tommy, you can do this. But the other one, she doesn't wanna be told kung ano ang gagawin niya. So, mayroon siyang ganon. Then, she has this mood swings na sometimes she will say, hi Tommy, how are you? Sometimes ignore 100%. So, yun po yung challenges natin. Minsan si Tommy is na hurt. Sabi ko, don't make it personal kasi kahit ako minsan ini-ignore niyan. It's part of her emotions. She's trying to navigate yung parang yung hindi niya pa kasi alam yung trigger niya pag kailan siya madidepress. Sabi niya she's more depressed than having like a manic episodes. So yung parang happiness niya is hindi niya pa alam kung paano i-balance yung mood niya. It's because, guys, she stopped taking the medication that was prescribed to her last year. Ang sabi niya kasi, I'm better off not taking my medication. I'm better off feeling myself. Oh yeah, I'm feeling sad, so I have to fight for my sadness. While when she was taking the medication, parang hindi niya alam na parang nasa ano lang siya, yung parang nasa ulap lang siya. Hindi niya alam kung sad siya, hindi niya alam kung iiyak siya, hindi niya alam kung happy siya. So she said, I'm better off not taking it. I can tell when it's coming. I can tell when I am happy. So sabi niya, it's better for me not to take my meds kasi sabi niya, I can tell the trigger and then I can train myself how to navigate my my moods. So I trust her kasi hindi ko naman kasi alam kung anong feeling ng mayroong bipolar eh. Hindi ko talaga alam yun eh. So I trust her na ganun ang decision niya. And eto guys, ang update natin sa dalawang mga anak ko ha. I told you that both of them will go to Cebu to study in Dr. Cebu University. Eto ngayon, when they took the exam, yung anak ko na may bipolar has a higher average score, while itong isa 2 points po yung failing niya. So 2 points na lang at mapasa niya yung exam. So technically she failed the entrance exam, but the school is still helping her. Nasabi ng school, we can still enroll you by doing a certain stuff. Pero dahil sa parang bumagsak ang mundo ng anak ko na hindi siya nakapasa sa entrance exam, and plus she has a boyfriend out here, and which we disagree to have, to let her having the boyfriend. But the boyfriend was really, how can I say, he was really nice. He came off na very respectful kid. He knows parang
alam niya paano makipagbagay sa amin. He knows what we want. He knows na not to cross the boundaries, not to cross the line. So we accepted him and we welcome him to be, to come in. It's better for me if parang ito sa akin lang as a nanay, as a Filipino mom. Kahit na nandito kami sa Amerika, I don't allow my kids to have the 100% freedom. Kasi hindi ko alam kung saan sila pupunta. They have their freedom, but I still control some of it. So it's better for me na yung boyfriend ang pupunta sa bahay at dyan sila magka-hang out sa basement than her going to the boyfriend's place. You see what I mean? So mas gugustuhin ko pa. So we welcome him to come in. Pagka magdi-date sila, mag-movie sila, there is always like a heads up. Hey mommy, we're going out for a movie. Hey mommy, magbo-bowling kami. Hey mommy, magaganito kami. And sometimes we are invited actually to sa mga lakad nila. So yun. Where was I? So hindi na po siya pumasa sa exam and she doesn't want to pursue yung enrollment niya doon sa school. But the second one pursued, she's enrolled. And she's going back to the Philippines actually, and she's going back to the Philippines with my mom. So ang punto ko po is sabay silang lilipad para na may alalay po yung nanay ko. So yan. Then eto ang ating pinaka highlight siguro sa usapan na to. I did not see it coming from my daughter to tell me she is going to an Air Force. Yung panganay ko. So, technically, ito yung pangarap ng anak ko na may bipolar. But she was disqualified kasi nga na-diagnose siya na may bipolar at na-diagnose at she was taking medications that is not accepted in the academy. Now, etong panganay ko, siya ngayon ang nagpurso ng pangarap ng kapatid niya. So now, guys, she is, how can I say, nag-usap na po sila ng recruiter niya. She submitted her ito lang so far ang alam ko, hindi ko alam kung anong proseso ng mag-Air Force. Honestly, I have no idea kasi hindi naman ako taga rito and wala naman may nag-share sa akin kung ano dapat ang gagawin. But she submitted her requirements, her informations, everything. She already put in information online. So nag-ano na po siya, submit na po siya lahat-lahat, and I think before the end of the month she will receive a call kung kailan po yung boot camp, kung kailan po siya aalis, guys. So instead of she's going to the Philippines to study, she's going to the Air Force, enroll herself, and then from the Air Force she will pursue a degree. Yun ang plan, yun ang usapan nila ng kanyang recruiter. And yeah, I am proud na yung anak ko ay mag-Air Force and wanna serve the country. But at the same time, 80%, 90% ng feeling ko ay natatakot ako, will she survive? Kasi diba maraming namamatay sa boot camp. And sabi ko naman, you're so girly. Sabi ko, paano yan? And I said, kailangan mo mag-training sa sarili mo. So she is doing the endurance. Pumunta na siya ng gym. So, but then I told her, you have to run 3 miles. You have to run a mile a day and then exceed it into 3 miles. Your endurance has to be higher than normal. And nagra-run po siya sa mga areas dito sa paligid namin. And yan guys, now yung challenge ko is by July yung mom ko din yung isang anak ko ay uwi ng Pilipinas. Yung panganay ko is pupunta ng Air Force. So sino po ang maiiwan? Kami na lang tatlo, si Tammy, ako at si Zoe sa bahay. Now what will be the challenge is si Zoe will get off in school at 3 o'clock. My work ends at 6 o'clock. Tammy gets home at 4 o'clock. So mayroon po yung gap na sino kaya mag-aalaga kay Zoe
nung mga time na yon. So, my only plan is to put her into an after-school program, consecutive talaga, from Monday to Friday. So, i-enroll ko sa Win ng, ng after-school para na pag 4 o'clock, Tammy will pick her up. Then, by 5 or 6 o'clock, I'm home. So, yun po yung mga plano natin. And, I think it will hit the day of na mawala sila, yung anak ko tsaka yung nanay ko. At I think it will hit on that time. And for the meantime, I enjoyed my company with everyone, and I'm not thinking so deeply na mag-Air Force yung panganay ko. I had that feeling before when my second one almost went through. Pero ngayon, I have to restart again with my emotions and feelings. And hindi ko lang alam. I'm supportive to my children. Tammy is very supportive to my kids. I'm hoping na they can settle into like their future. Yan lang po. And I can retire easy, and I can be relaxed, and I can save up money for our future as well. Sa ngayon, guys, spending. I just booked their ticket. I booked my mom and my daughter to Philippines on July, and I found a cheapest flight. It's Korean Air, and I'm like, oh my god, this is the cheapest flight I can find. And I hurriedly booked it last night, and believe me or not, guys, both of them from Chicago to my town city, Bacolod, I spent 1,500 for both of them. I was like, oh my god, that's the cheapest I can go. So, ayan. So, paano po yung setup namin ni Tammy? So, since he is living in the house, ang setup po namin is, excuse me, so kape po ang ating almusal sa umaga. Actually, I have an avocado toast, kaso I cannot eat and talk at the same time. Pero kape po ang nagbibigay sa atin ng lakas every morning. I need coffee. Okay, so ano po yung setup namin in terms of living together with Tammy? Siya po nagbayad ng lahat ng bills. Totoo po yan. Ako sa grocery, sometimes he pitch in with the groceries. Ako po sa grocery, siya po lahat sa rent, electricity, water, internet, and some other miscellaneous stuff. Ako po sa grocery kasi wala naman siyang time para mag-grocery. So, I'm the one buying the grocery. He's doing the bills. Did I ask for it? Hindi po. In-offer po niya sa akin yan. Am I pitching in sometimes with some of the bills? No. Kasi sa kanya naka-autopay lahat. So, ayan guys. Yan po ang aming setup. And, ano po yung pinakatanong po ng lahat? Ano po yung feeling na mayroon kang bagong lalaki sa buhay mo? Ang saya po. In fact, I think tumataba ako. Mayroon akong ganito dito. Feeling ko tumataba ako, guys. And I'm happy all the time. I felt like there is someone else that you can air out yung mga frustrations mo for the day, kung ano yung mga nangyayari sa araw-araw. It's nice that someone else is checking on you. How's your day? Yung mga ganon. Kung nalulungkot ka, sometimes, di ba, sa mga hormones natin, minsan, mayroong time na parang you don't wanna move, yung parang mga ganon. Nandun siya para na push it through, you'll be okay. Yung mga ganon. Kasi, nung kailan ba, sabi ko, I feel like I don't wanna go to work. Sabi kong ganon. Sabi niya, push it through, you'll be okay. Yung mga ganon tipo. Ang sarap po ng feeling na mayroong nagbaback up sa'yo. Ang sarap po ng feeling ng mayroong gumagawa ng
mga panglalaking gawain na dati ako lang gumagawa. And I really appreciate it. Sa tinagal-tagal po, 'di ba? Eto history na lang, touch base tayo. Nung first ko kasi mag-asawa, yung parents po yung dad po nila ni Angel at ni Laika, I was 25 years old. And I was living with my in-laws. Parang controlled freak po sila. Yung parang over possessive. Yung cellphone ko, dalawang phone numbers lang nakalagay. My ex-husband, and then my mom, and then one of the siblings. Yung mga ganong tipo lang. And nakalock parati ang gate, hindi ako makalabas. Mayroon akong curfew, yung mga ganong tipo. Then yung pagkain budgeted. While I used to live with my parents na mayroon kaming canteen. So, abundance talaga ang pagkain. Walang pili. And we can go shopping anytime we want kasi nandyan yung tatay ko, sila nang bibigyan ng pera. Yun po yun. Yung dad nila ni Angel. Yung dad ni Zoe, I thought he was my forever. Hindi pala. So, for a long time, mga 8 to 9 years, wala akong boyfriend after I separate from Angel and Laika's dad. Pumunta po ako ng Europe, nagtrabaho po ako doon, kinuha ko ng tita ko, and for a long time wala po akong boyfriend. And I was a man hater. Parang sabi ko, ito na, period. Wala nang kokontrol sa akin, wala na magsasabi sa akin na kailangan alas 5 nandito ka na sa bahay, yung mga ganun tipo, until he came. So when he came, parang nabuhay ulit, nabuhay ang puso ni Angie, and nandoon naglandi tayo, guys. 'Di ba? Yung parang all of a sudden someone else is there appreciating you, like staring at you, looking at you. Hindi ko lang alam ha, yung mga ganun, kasi noon siya talagang tinititigan ako parati, yung parang ina-adore ka talaga, yung mga ganun tipo. And I thought he was my forever. Yung story namin is different. We got engaged in the Rock of the Aphrodite, which is the birth of, sino ba yon? Yung kung saan siya pinanganak, si Goddess of Love and Beauty. Doon po kami na-engage. Then we get married on a Cupid Day, which is February 14. Sino ba naman ang magme-marry ng February 14 sa buong mundo? Iwan ko lang. But tinuon po niya sa pizza na yon yung Cupid Day. So para connected sa love story namin, yung mga ganun tipo, romantic, di ba? But on the other hand, after ng marriage namin, doon na po nag-umpisa, nag-fail yung aming relationship. Yung alcoholism niya bumalik, yung adjustment namin as a couple, hindi namin magawa, yung hindi na healthy yung relationship, pati mga bata na apektuhan na, yung parang super stressful na parang maluloka ka talaga, as in, which caused an effect to my daughter. Yung long-term anxiety po niya ay nahulog po sa depression, yung sa anak ko, kasi yung mga nangyayari sa amin as a family, talagang dinidibdib po niya. So ayan guys, so I thought he was my forever. Hindi ko po akalain na dadating si Tommy sa buhay ko, sa totoo lang. And I'm sure some of you will think, oh gosh, 3 lalaki sa buhay niya. Ang haba ng hair ni Angie. Tawag nito, hindi ko po inakala na dadating si Tommy sa buhay ko. When I took the position with Prochem, I made a promise to myself na I'm not gonna have another relationship kung hindi man lang ako magiging happy, and if hindi man lang siya yung tipo ng lalaki na hinahanap ko, and hindi ako mapapasaya, and will not check the box. Sabi kong ganun, wag na lang, kasi pagod na po ako. And nung dumating si Tommy sa buhay ko, it was I was vulnerable. Nandun na, ano po ako, yung parang I need someone to really catch me, and
kung wala, hindi siya dumating, I think I was a working robot. Sa totoo lang. Kasi, I was numb. I was, yung wala akong feeling, wala akong pake. Yung talagang, ang hinanakit ko is sobrang sobra, which affect the happiness of my children as well. Yung parang hindi mo alam kung paano ka maka-move on. And Tommy opened my heart again. Iba. So I realized na yung hinahanap ko palang soulmate, sinasabi natin, yung hinahanap ko palang tao sa buhay ko, I realized na nasa katauhan pala ni Tommy. Yung parang I was longing for someone na who will do small stuff for me, who will fix the doors for me, who will put my shoes away, who will carry heavy stuff for me, who will clean my car, who will change oil my car, who will change the tires for my car. Yung mga simple lang na mga ganun. Someone who will do something without me asking. So, ano ba ang tawag doon? Yung parang mayroong may kusa. Hindi yung, I need a flower because it's a Mother's Day. Hindi po ganun, di ba? Yung parang, iniisip na niya yung iniisip mo without telling him na gagawin niya. So, nasa katauhan niya po yun. He is a very hardworking person. Hindi po siya nagrereklamo kahit anong pagod po niya. Hindi po siya nagrereklamo, sa totoo lang. And his mindset is looking after us as a family, not only me. Mayroon kasing lalaki na ikaw lang ang gusto ko. I don't care about your children. I don't care about your family. Ikaw lang. Si Tommy hindi. He look after all of us as a group. Yung kailangan yung mga bata will settle down. Kailangan ganito ang kanilang future. Kailangan si Zoe ay lalaki na ganito, yung nanay mo is ganito ang plano ko, ganito ang plano natin. He included us into his plan. So parang hindi ko nakita yan sa ex-husband ko, although there was a little bit of like help, natulungan niyo po yung mga kamag-anak ko, pero mayroong kapalit. Ayaw ko yung tutulong ka at the same time yung ano ba yung tawag doon? Kasi sa Ilonggo mayroon yun eh. Yung parang you're counting what you help. Yung, oh, I help you buy this and you owe me. Yung parang mga ganon. And with Tommy, no. It's a help. Hindi niya na binabanggit yun. Hindi niya ako nire-remind na nagbigay siya ng pera or tinulungan niya si so and so, yung mga ganon. Wala po, guys. And ito ang pinaka nakakatawa sa lahat. Meron po nag-comment, siya ba yung Tommy na viral sa Pilipinas, yung Tommy may hotdog? Please, hindi po siya. No, hindi po siya. Kapangalan lang yata, but his real name is Thomas. Nickname niya po yung Tommy. Yes, medyo malaki, matangkad po siya. I'm not sure about the other guy. And Tommy has a higher position. Hindi po siya DHL driver. Okay, I searched that guy. Hindi po siya DHL driver. Tommy has a higher position where he is. I cannot disclose where he worked, but he has the higher up. He's closer. He's actually acting like us. Yung parang may-ari ng company, but he's not. Yeah, so hindi po siya yung Tommy may hotdog, guys, hindi po siya. And it so happened that my name is Angie and her name is Angie. And guys, we're two different people, we're two different couple. Please don't compare us. And if that's the reason na you stop watching my vlog, oh my god, I'm so sorry. Hindi po ako yung Angie, hindi po ako yun. Angie ang pangalan ko, yeah, but I'm not her. Hindi po ako siya. And hindi po si Tommy may hotdog ang Tommy ko, iba po yun. And that's all, guys. I will update you more with our situation.
And right now, Tommy is learning a lot of Filipino words. Between him and Zoe, mayroon po silang minsan nakakatch nila yung mga word na sinasabi namin between me and my mom. Tommy loved the Filipino culture. He has the plan to go retire in the Philippines. And we are merging our both cultures. Ngayon ay tawag nito, yung parang ngayon ay sinasabi niya na sa akin that rice is life. So pag wala na akong rice, talaga naghahanap siya ng paraan para mabigyan ako ng rice. Sabi ko sa kanya, alam mo na ngayon ha, yung mga ganong tipo. And he knows what is tampo. So minsan I am showing some tampo to him and he knows that I'm making tampo. So if I'm making tampo, then sinusuyo ako nun. And he is learning the Filipino culture and he is trying his best na he will meet me halfway sa mga decision making, sa mga ginagawa namin araw-araw. And that's all, and I hope you guys will still continue to watch my videos. Na ngayon ay mayroon tayong +1 and I changed my channel name. And we'll see what will be the journey in my life. Okay guys, thank you so much. Thank you. Have a good day. Reklamo kasi siya nag-alal. Siya naglilinis tingnan mo naman yung tapat ko. Ayan daming abobat. Only means that I am working, lovey-dovey. You have a canoe. You have a canoe that cleans for me. A canoe that cleans for me. I'm gonna nice. drop you off. No way. At the front door. Why? I don't have money here. I don't have money here. What? Do you want me to get my wallet? I have to get mine. Okay. I see your butt crack. Do you like riding with Tommy? It's fun. Where are we going today? We're going to a store to get new filters because Butter's tank filters look like a rat pooped in them. And his I'm sorry, say it again. And his tank is getting really murky. Okay. You're scared of your butt crack? Oh my god, what happened? I was gonna bite you. Going to kill. No! Oh shoot! Your kidney is funny. Your kidney is funny. Stop it! Your kidney is funny. It's funny. I'm not touching that again. No! Is that a Filipino massage? Yep. I don't like it. Stop it! No! Put it up here nicely. I tried. Take your hand off of it. I did.